Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 11 at 12 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Kaagad na ipinagbigay alam nga ng system na etong si Yunwo ang tuluyang nanalo sa isinagawang duelo, gayon din kaniyang natanggap ang lahat ng mga pabuya sa kanilang naging pustaan. Hindi naman maipinta ang paghanga nitong si Mason sa angking lakas at abilidad na tinataglay nitong ating pangunahing tauhan, na ngayon nga ay napapaisip kung dapat nga raw ba niyang ilahad sa nasabing individual na siya ang dating miligad. Subalit agad nga rin siyang napahinto buhat ng masilayan ang kasalukuyang ekspresyon sa pagmumuka nitong si Mason at mas minabuting ipagpatuloy na lamang ang kanilang pagpaslang sa mga halimaw. Matapos pa nga ang ilang oras ay tuluyan na nagpaalam etong si Mason kay Yunwo buhat na magla-logout na siya sa laro, kasabay ng pagpapadala nito ng isang friend request na masayang tinanggap naman nitong binata. Masaya nga siya sa kasalukuyan buhat nang naabot na niya ang level 30 habang pinagmamasdan etong papaalis na si Mason. Sa mga oras na iyon ay ninais nga rin itong kanyang alaga na si Tangi na magpahinga muna. Subalit labis nga siyang nangangamba nung ilahad nitong si Yunwo na mas makabubuting tuluyan na nilang tapusin ang quest na ibinigay sa kanila ng system. Ilang oras pa nga ang lumipas matapos na magpasya etong binata na ituloy na ang quest na ibinigay sa kanila. Subalit masisilayan nating tila ba nadidismaya ito buhat ng magpasangga ngayon ay hindi pa rin nila nahahanap ang lokasyon patungo dito. Do'y muli namang isinaad nitong si Tangi ang pagnanais na magpahinga muna buhat sa matinding pagod na kapwa nga sinang-ayunan na rin nitong ating pangunahing tauhan. Itinuro nga nitong kanyang alaga ang isang cabin mula sa di kalayuan na ipinagtaka namang masilayan nitong si Yunwo ang ganong klase ng lugar. Hanggang sa bigla na nga lamang lumitaw ang isang mensahe ng system at isinaad na ito ang kinaroroonan nitong kampyon na si Dakan, na mabilis nga niyang ikinatuwa habang pagkadismaya naman para dito kay Tangi. Buhat ng lubos nga nitong hinahangad na makapagpahinga na muna matapos na nakakapagod na misyon. Kung kaya't dahil doon ay mas minabuti na nga nitong binata na tuluyan ng isagawa ang reverse summon at planong mag-isa na munang papasok sa loob ng kinaroroonan nitong individual na nagngangalang Dakan. Pagbukas pa nga lamang niya ng nasabing pinto ay kagad na bumungad sa kaniya ang isang dambuhalang nilalang at agarang nadama ang matinding pressure na tinataglay nito. Kagad niyang inilahad ng system na ito ang individual na nagngangalang Dakan na kasalukuyang nagtanong sa kanya kung ano ang kinakailangan ng isang kagaya niyang tao sa nasabing lugar. Aminado nga etong si Yunwo na hindi niya magagawang manalo kontra sa nasabing nilalang habang nasa kasalukuyang level na kanyang tinataglay. Kung kaya't mas minabuti nga niyang agarang ilabas ang kwintas at isinaad na nais niya itong ibigay sa kanilang hepe na nagngangalang Raccoon. Agad naman itong nakilala ni Dakan at ito nga raw ay pagmamay-ari ng individual na tinawag niyang Cancun at nangangamba na muli nga daw itong gumawa ng gulo. Nagpasalamat nga ito sa kanya at plano ngang kunin ang nasabing item mula sa kanyang mga kamay. Subalit agaran naman itong inilayo ng binata na bahagya niyang ipinagtaka at sa mga oras ngang iyon ay para silang mga bata na nag-aagawan sa isang perasong candy. Hindi nga nagustuhan nitong si Dakan ang ginagawa nitong si Yunwo at muling inulit ang pahayag na dapat na siyang umalis habang binigyang diin naman nitong si Yunwo na siya mismo ang magbibigay nito para kay Raccoon buhat nang hindi siya makakapayag na wala siyang makuwang anumang pabuya. Kinilala naman nitong si Dakan ang lakas ng loob nitong binata, ngunit aniya ay dapat muna niyang patunayan na may sapat itong lakas upang harapin ang hepe ng kanilang tribo, kasabay ng pagsasaad ng system na ito ang panibagong quest na para sa kanya, na wala ngang iba kundi ang labanan etong kampyon na si Dakan. Agad nga nitong ninais na simulan ang kaniyang pagsubok at agarang dinampot ang ulo nitong si Yunwo na madali lamang itinapon papalayo sa kanya. Hindi nga iyon lubos inaasahan ng binata at sa mga sandaling muli siyang tumapak sa lapag ay mabilis nga siyang sinugod nitong si Dakan at malakas na inambalos ng kanyang hawak na sandata. Ngunit do'y bagya namang nanlaki ang kanyang mga mata buhat ng matagumpay nga itong naiwasan ni Yunwo na ngayon nga ay naganda naman ng kanyang ganting atake. Subalit madali nga lamang din itong naiwasan ni Dakan at mabilis na muling nagsagawa ng pag-atake at kahit na nagawa itong madepensahan ng binata ay literal na dinamdam niya ang lakas na tinataglay nitong kampyon na kanyang kinakalaban. Aminado nga siya na ang nilalang na nasa kanyang harapan ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang nakalaban matapos na muling bumalik sa larong arena habang tinatanong nitong si Dakan kung ginamit na nito ang buong lakas niyang tinataglay na sinagot naman nitong si Yunwo na hindi pa. Muli nga niyang tinawag etong si Tangi at mabilis na agarang humingi ng karagdagang buff mula sa kanyang nauurat na alaga.
Muli nga silang nalagay sa isang mainit na diskusyon buwat ng ayaw nga siyang tulungan nitong si Tangi. Hanggang sa nahinto ang kanilang pagtatalo nung natanong nitong si Dakan kung eto nga daw bang oso ay ang pasaway na nagmula sa Bazing Island. Kinumpirma naman ito ni Tangi habang masaya nga itong kampyon na muli siyang makita. Subalit kahit nga ganoon ay mas minabuti pa rin itong si Dakan na ipagpatuloy na ang pagsubok para dito kay Yunwoo habang mayabang namang isinasaad nitong alaga ng binata na hindi siya makikisali sa gusot niyang pinasukan at tanging pinagkalooban lamang siya ng karagdagang buff. Ayon naman kay Dakan na hindi siya magiging mabait para dito kay Yunwoo sa kabila ng kaniyang alaga etong isa niyang kaibigan. Habang eto namang ating pangunahing tauhan ay mas minabuting siya na ang mag-umpisa ng pag-atake para sa kanilang magiging round 2 mga master. Magkaganon man, kahit nga nadagdagan na ang kanyang lakas na tinataglay ay masisilayan nga natin etong si Yunwoo na muling nakahandusay sa lapag at kapwa na tanong nitong si Dakan kung iyon na ang lahat ng kanyang makakaya na sinagot naman itong binata ng oo at kasabay na tuluyang tinanggap ang pagkatalo sapagkat kung magpapatuloy pa nga daw siyang lumaban ay tiyak lamang na kamatayan ang kanyang aabutin. Subalit pinuri naman siya nitong si Dakan dahil sapat ng araw para sa kaniya ang kausayang ipinamalas nitong si Yunwoo at kapwa nakapasa na rin sa naturang pagsubok na labis na ikinabiglang mapag-alaman ni Yunwoo habang masayang tinatanggap ang nakuwang pabuya. Pagkatapos noon ay pinahayag nga ng system na paparating na etong hepe na si Raccoon kasabay ng pagkakaroon ng isang malakas na pagsabog sa likuran niyang bahagi na hinarap naman itong si Dakan. Pagkahawi nga ng makapal na usok ay lumitaw mula dito etong si Raccoon at doon nga lamang naunawaan itong si Yunwoo kung bakit ninais itong si Dakan na subukan ang kanyang lakas sapagkat nasa ibang level ang aurang tinataglay at inilalabas nitong hepe ng Meadow Wolf Tribe. Agara namang ipinagbigay alam nitong si Dakan sa kaniya ang kwintas na nakuha nitong si Yunwoo na aniya ay pagmamay-ari nitong si Cancun na talagang labis itong ikinabiglang mapag-alaman. Medyo tensyonado nga etong binata sa naging reaksyon nitong hepe na nasa kanyang harapan lalo na nung bigla ang malakas na sumigaw etong si Raccoon at literal na gamit lamang ang malakas nitong boses ay agarang nabawasan ng 50% ang lahat ng stats mayroon etong si Yunwoo. Napuna naman ito ni Dakan at mas minabuting pakalmahin etong kanilang hepe buwat ng isipin nga daw nitong mabuti kung bakit ito ginawa ni Cancun. Ayon nga sa kwento na ang nasabing individual ay ang kanyang anak na siyang susunod na tagapagmana ng naturang posisyon. Subalit labis nga nitong kinamumuhian ang pahirap na pagsasanay na inihahanda ng kanyang ama at madalas na kanya itong tinatakasan. Nilikha nga daw ang kwintas na iyon upang sanay matukoy ang lokasyon nitong si Cancun. Subalit kahit nga daw nagtataglay ito ng spell na hindi niya magawang alisin, ay may ibang nilalang naman ang gumawa nito para sa kanya. At ang nasabing nilalang na iyon ay wala ngang iba kundi si Tangi na bagya namang nahihiya sa kanyang nagawa. Hindi naman makapaniwala etong ating pangunahing tauhan na may ganong abilidad etong kanyang hambog na alaga. Habang eto namang si Raccoon ay mas minabuting humingi ng paumanhin sa kanya sapagkat nadala nga lamang daw siya ng emosyon buwat ng may kaugnayan ito sa kanyang anak. Kasabay ng pagbibigay muli dito sa binata ng pabuyang skill na magic condensation na isang itinuturing na unique skill. Pagkatapos ay muli ngang hiniling nitong nasabing hepe kay Yunwoo na kung makikita nga daw niya ang kanyang anak na si Cancun ay ihayag nga raw nito sa kanya na ang kaniyang tahanan ay ang Black Forest na ayon naman sa system ay isa itong panibagong quest para dito sa binata habang wala ngang pag-aalinlangang tinanggap ito ng ating pangunahing tauhan. Pagkatapos ay ibinaling nga ni Raccoon ang kanyang atensyon para dito kay Tangi at inilahad na huwag na nga raw siyang mabahala pa kay Cancun sapagkat ang totoo ay wala naman talagang spell na nakalagay sa kwintas na labis itong ikinabiglang mapag-alaman. Pagkatapos ng mahabang paglalaro nitong si Yunwoo ay atin itong makikitang kinamusta ni Seyang na bagya nitong ipinagtaka. Subalit ayon naman sa kanyang kaibigan ay mayroon nga daw siyang dalawang importanteng bagay na nais ibalita sa kanya. Ang unang araw dito ay ang tungkol sa in-upload nilang video tungkol sa mga PK players na umabot na ng 170,000 views na talagang labis nga nitong ikinatuwa habang pinupuri ang kahusayan nitong si Yang Chan. Gayon din ang ikalawa nga daw ay ang tungkol sa email na ipinadala ng Nike Management para dito kay Yunwoo. Ayon nga sa kwento na ang nasabing kumpanya ang nangunguna pagdating sa management ng larong arena. Literal na hindi nga makapaniwala etong binata na nais siyang ma-scout ng nasabing kumpanya. Buwat ng kung tutuusin ay wala pa nga daw isang linggo matapos siyang bumalik sa paglalaro. Subalit ganoon na kaagad ang mga oportunidad na dumarating para sa kanya. Naalala nga niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya
ang kanyang mga pinagdaanan sa trabaho at maging ang panghahamak nitong hambog na si Jung Hanbek. Masaya nga etong si Yang Chan sa nakikitang determinasyon ng kanyang kaibigan at kapwa isinaad kay Yunwo na kasama sa naturang email ang kontrata na kanilang inilatag para sa kanya, kasabay ng paghahangad na makipag-ugnayan sa mga ito. Samantalang sa opisina ng kumpanyang Nike ay makikita nating inilahad nitong si Kel sa kanyang bossing ang kanilang kontratang inilatag para dito kay Yunwo, aka Alibos. Nahihirapan nga daw siyang bigkasin ito kung kaya tinawag na lamang niya itong MG. Ngunit ayon naman dito sa boss niyang nagngangalang Jamie na ang abbreviation na Mr. G ay tila ba pamilyar para sa kanya, na masaya ngang kinumpirma nitong kanyang subordinate buhat ng taong ito ay walang iba kundi si Miligad, na siyang dating number 1 player ng larong arena na misteryoso naglaho 2 taon na ang nakakalipas. Pinuri naman siya nitong si Jamie sa kanyang nagawa at napapaisip na tiyak na malaki ang pagbabago magaganap sa rankings ng mga manlalaro buhat sa muling pagbabalik ng isang malaalamat na manlalaro na kasalukuyan ngang nagsasaya kasama ang kanyang matalik na kaibigan mula sa mga biyayang kanilang natatanggap mga master.